Paano ba talaga gumagana ang impeachment sa Pilipinas? At ano ang nangyayari ngayon kay VP Sara Duterte? Sa Pilipinas, ang impeachment ay isang espesyal na proseso para papanugitin ng matataas na opisyal ng gobyerno kapag inaakasahan sila ng mabibigat na paglabag tulad ng korupsyon, betrayal of public trust, bribery, o paglabag sa konstitusyon. Hindi ito ordinaryong kaso lamang, isa itong kombinasyon ng batas at politika. At ngayon, isa sa pinakamainit na usapin sa bansa ay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ulat, inaprubahan ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte matapos makuha ang lampas na kinakailangang boto ng Kongreso. Pero paano nga ba talaga ang buong proseso? Ang unang hakbang ay ang paghahain ng impeachment complaint. Maaaring magsampa nito ang isang membro ng Kongreso o kahit ordinaryong mamamayan basta may endorsement ng isang kongresista. Kapag naisampa na ang reklamo, ito ay dinadala sa House Committee on Justice. Dito tinitignan kung may sapat bang basya ng reklamo o kung may probable cause. Sa kaso ni Sara Duterte, nagkaroon ng committee hearings at nagbotohan ng House Justice Committee. Lahat ng presenteng membro ng komite ay bumoto pabor sa pag-usad ng impeachment complaint. Pagkatapos nito, dinadala ang impeachment sa plenaryo ng House of Representatives. Dito mahalaga ang bilang ng boto. Ayon sa Constitution ng Pilipinas, kailangan ng 1/3 vote ng lahat ng membro ng House upang maaproba ng impeachment. Sa kasalukuyang bilang ng Kamara na 318 members, kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto upang ma-impeach ang isang opisyal. Sa kaso ni Sara Duterte, umabot sa mahigit 255 lawmakers ang bumoto pabor sa impeachment, habang may ilang tumutol at nag-abstain. Dahil dito, opisyal siyang na-impeach ng House of Representatives. Kapag nangyari ito, hindi pa agad natatanggal sa pwesto ang opisyal. Ang susunod na hakbang ay ang impeachment trial sa Senado. Ang Senado ang magsisilbing impeachment court. Ang mga senador naman ang magiging judges o hurado ng kaso. Sa trial, parehong panig ay magpapakita ng ebidensya, testigo, dokumento at depensa. Pagkatapos ng paglilitis, boboto ang Senado. Dito naman kailangan ng 2/3 votes ng lahat ng senador upang makonvict o mapatalsik ang opisyal. Dahil may 24 na senador sa Pilipinas, kailangan ng hindi bababa sa 16 guilty votes para mapatalsik sa pwesto ang isang impeach official. Kapag kulang sa 16 votes, maabsuelto ang opisyal at mananatili sa pwesto. Kapag naman napatunayang guilty, matatanggal siya sa posisyon at maaari ring ma-disqualify habang buhay sa paghawak ng anumang government position. Sa ngayon, inaasahang haharap si Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado sa mga susunod na buwan. Isa ito sa pinakamalalaking political events sa kasalukuyang panahon dahil maaari nitong maapektuhan hindi lamang ang kanyang posisyon bilang presidente, kundi pati ang kanyang posibleng pagtakbo sa 2028 presidential elections. Sa huli, pinapakita ng impeachment process na kahit gaano kataas ang posisyon ng isang opisyal, maaari pa rin silang managot sa ilalim ng batas at ng konstitusyon ng Pilipinas.